Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about ma-investment ka na ba? So, our concept is all about materialism. So, ang materialism ay ang paniniwalang tanging physical na bagay lamang ang mahalaga at umiiral. So, ayon sa pananaw na ito, ang lahat, including damdamin, isipan at espiritu ay pawang resulta lang ng physical na proseso. Ngunit ang pananampalatayang Kristyano ay nagtuturo ng kabaliktaran. May espiritual na realidad, may Diyos at may buhay na walang hanggan, kaya't ang buhay sa lupa ay hindi lang tungkol sa mga bagay na nakikita, kundi paghahanda para sa hindi nakikitang kaharian ng Diyos. So our Bible reading for today is all about Matthew chapter 6 verse 19 to 21, ASNT version. Huwag kayong mag-imbak ng kayamanan dito sa lupa. Sa halip, mag-imbak kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat kung nasaan ang kayamanan mo, naroon din ang puso mo. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is materialism makes people become materialistic. So, kapag naniwala kang material lang ang mahalaga, is magiging kahaman ka sa pera, sa mga ari-arian, at syempre sa kasiyahan. So, nawawala yung saysay ng spiritual na bagay at ang puso natin ay nakatuon sa mundo, hindi sa Diyos. Second is the Bible affirms the spiritual realm. So, ayon sa Biblia, ang tunay na realidad ay hindi lamang physical. May langit, may impyerno, at may spiritual na digmaan. So, ang Diyos ay espiritu at ang totoong kayamanan ay yaong hindi nasisira. And last teaching is Christians invest in this present life for eternity. So, ang bawat gawa ng kabutihan, pananampalataya at pag-ibig ay puhunan para sa buhay na walang hanggan. So, hindi sayang ang pagod kung para naman ito sa Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. Yung first application is reject materialism. So, materialism and materialistic attitude. So, dapat natin iwasan yung sobrang pagkahumaling sa pera, sa mga gadgets, brands, or syempre kahit sa kasikatan. Dapat natin ito ng ating puso sa mga bagay na may internal value. Second is discover your life's purpose and live accordingly. So, dapat nating tanungin si Lord araw-araw, ano bang gusto mong gawin ko ngayon? At mamuhay ayon sa layunin ng Diyos sa iyo. And lastly is treat this present life as an investment for eternity. So, lahat ng ginagawa mo ngayon, mapatrabaho man yan, mapapamilya man yan, mapa-church man yan, ay may epekto sa kabilang buhay. So, dapat mamuhay ka ng may pananaw sa langit. So, ngayon na tayo sa ating last part of our discussion. And our discussion talks about how do you practically invest your life for the next life. So, sa sarili kong pananaw, ini-invest ko yung buhay ko sa hinaharap sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos. So, para kasi sa akin is lahat naman kasi ng ginagawa natin, mapakain man yan, mapaligo man yan, is dapat ikaka-glorify ng Diyos. At lahat yon ay para lang sa Diyos. So, syempre, pagmamahal sa kapwa. So, hindi naman tayo, kumbaga, para sa akin kasi yung pagmamahal sa kapwa is pagbaba ng pride. So, kapag mahal mo yung kapwa mo ng genuine, is parang minamahal mo na rin yung Diyos. Kasi pinapakita mo na nasa iyo yung Espiritu Santo o yung Holy Spirit na meron ng Diyos. At syempre, yung pananatiling tapat sa kanyang mga salita. So, sa halip na mag-ipon tayo ng mga ari-arian, is iniipon ko na lang po yung mga gawain na may internal na halaga, tulad ng pagtuturo ng ebanghelyo. So, natutunan ko na yung discipleship is sobrang laking tulong sa mga tao, lalo na sa mga hindi pa na lumalapit kay Lord, kasi naiintindihan nila yung purpose nila sa buhay. So, syempre, pagtulong sa mga nangangailangan at pananatiling banal sa gitna ng tukso. So, lahat ng ito ay paghahanda para sa reward na walang kupas. So, ang makasama si Kristo magpakailanman. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa paalala na ang buhay na ito ay hindi lang para sa material na bagay. Lord God, turuan mo po kaming mamuhay ng may layunin, ng may pananaw sa kawalang hanggan. Lord God, palitan mo po ang puso namin makalupa ng pusong makalangit. Lord God, gamitin mo po ang buhay namin bilang investment sa iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus, Amen.